Sa vlog natin ngayon. Welcome again sa vlog natin. So, syempre, dito pa rin yung the best and good things. So, ano ba yung pwede natin i-continue? So, continuous natin yung ah, previous na nangyari kahapon. So, alam mo, itong kwento dito sa lugar ni Ivy, sa side ng kung saan siya nagtayo ng bahay, may mga kapitbahay na mga tiyahin niya, tsaka yung mga ah, relatives din niya na sa side ng tatay. So, yung, di ba nangyari kahapon? So, dahil, parang ano lang kumbaga, ito yung magaling kay Aning kumbaga, pagkatapos niyang gumawa ng eksena, um, tapos babalik na naman siya sa parang wala lang nangyari, yung parang ano lang, yung parang demonyo kung sa ano niya, yung parang wala talagang pakialam yung parang ini-ignore lang niya yung mga mangyayari, yung parang gagawa siya ng eksena, tapos yung parang confidence pa, sobrang confidence, yung parang kita mo na laki-laki ng boses, yung parang bilyonaryo, milyonaryo. Kung mapapansin nyo, siguro, kaya itong naiinggit to kay Ivy, mapapansin ko lang, kasi nakapasok ako sa bahay nila Um, yung parang, ang layo sobrang layo talaga yung parang, um, siguro kaya kinakainggitan si Ivy sa bahay niya. Dahil, siguro magaling ako magplano, magaling ako mag-innovate, at isa pa, for money. Hindi ko naman pinagmamalaki yun, at hindi rin ako nanghihinayang. The way I spend sa pera ko, para kay Ivy yun. At saka isa pa, every month sa rin namin. Ngayon, 10 ng Agis ngayon. So, mansari namin. So, bawat mansari namin, binibigyan niya talaga ako ng treat. Nagluluto siya ng pork chop, nagluluto siya ng spaghetti, nagluluto siya ng masarap na pagkain. So, yung feeling na itong si Aning, syempre, babanggitin ko na yung pangalan niya for ano na rin, for my reaction na rin. So, gusto ko kasi documented na itong vlog ko araw-araw kasi um, well, masaya lang i-review, masaya lang sabihin dahil um, sobrang sobrang tipong anong klaseng tao to, yung parang kamag-anak mo, tapos gagaguhin mo yung parang literal na hinihila nila sa ay pababa dahil sobrang inggit. At saka yung tipong anong minsan minsan magsasabi sila, i-push mo yan, IB, tapusin mo yung bahay mo, ito ganito, i-process mo ng ganyan ganyan, yung parang ang galing-galing magsalita, tapos wala palang alam, yung parang sa mga documents wala palang alam, yung parang nagmamatalino, tapos wala palang alam talaga. Yun lang talaga masasabi ko. So, ang layo talaga sa reality. Siyempre, yung kahanginan, kung ano yan sila, ipon-ipon yan sila, meeting-meeting yan sila dito sa, siyempre, dito sa ah, gilid ng bahay namin, sa harap ni IB. Yung parang tipo, kala mo nanalo sa loto, yung parang, siyempre, nakakaano lang talaga. Hindi ako naiinis. Ano lang talaga, kumbaga, yung tipong, anong klaseng tao to? Yung parang gagawa ka ng eksena, tapos ikaw yung magpapatawag sa barangay, tapos for ano daw, for tawag nito, yung kadalasan ginagamit ng words is for paghuhusay daw, yung sa Bisaya paghuhusay, pero sa Tagalog yon na magkasundo. Sabi ko, what the hell, ikaw na nga yung gagawa ng eksena, ikaw po yung gagawa ng settlement. Wow, dahil nandun ka sa barangay, yun yung parang, dahil kamag-anak mo yung kapitan, kamag-anak, parang kaibigan mo yung buong organization ng barangay. Parang ang laki naman ng katangahan ng ganong mindset. Yung parang nakakaya, kung ako yung anak, so mahihiya ako yung parang
Ano ba yung pinaggagawa ng tao nito na parang nakakahiya sa sobrang ano, sa sobrang, confidence wala na sa lugar talaga. So, yung ano, katahimikan ko for how many months na nag-o-observe talaga ako hanggang sa nawala si Ivy, hanggang sa namatay si Ivy, hanggang ngayon na pang-ilang days, pang-ilang siguro niya, pang-ano pa, pang 2 months pa lang na simula January. So, parang sabi ko, "Anong klaseng mga tao 'to?" Yung parang, ganito na ba talaga kaliit yung mga utak nila para lang, kainggitan si Ivy? Yung parang hindi ba sila masaya na sa buhay ni Ivy na hindi siya naging accomplishment sa dati niyang mga ka-relationship na niloloko lang siya tapos, ah, siya pa yung sa-sacrifice para lang kumita ng pera, para lang i-provide sa mga karelasyon niya. Tapos nung ako naging karelasyon niya, yung parang everything hindi ko talaga pinaramdam kay Ivy na, need ko ng tulong mo, need ko ng ganito, need ko hindi gano'n. So, wala talaga. So, I mean, ako talaga pu-push sa kanya in reality. Tapos pagdating dito, yung tipong, ang galing sobra. Ito lang talaga ang masasabi ko kay Yaning, shout out talaga sa mga ganyang ugali, yung parang I hope makarating ka sa heaven. I hope naman hindi matakot sa'yo yung mga rebulto. Siguro kung bubuhay yung mga rebulto na pinupuntahan mo, siguro ito lang masasabi ko, matagal ka na sinipa ng mga yan sa bundok. Kasi nakaka-ignorante yung mga ganyang tema. Yung parang, what the hell, yung parang, ang hirap i-explain, ang hirap i-analyze na yung tipong, kaya mo pa bang lunukin yung laway mo sa mga ganyang ginagawa mo? Tapos, ang lakas ng ang lakas ng appeal mo. Accountant ako sa barangay, ito yung need nila ako kasi magaling daw ako magbilang ng pera, pero sa totoo lang ang dami nagrereklamo kasi daw nagso-short yung budget, may nagkukuha ng budget. Yung parang, grabe yung parang, nandun na tayo sa punto na need ng investigation, need ng probe. Halata naman wala namang improvement yung ano, yung bukayan, At saka ang daming mahihirap lalo na ang daming ang kalat sa Buriring at sa baybayin ng Buriring. Diyos ko naman, kung kung susumahin mo kung nasaan ang budget, susumahin mo kung paano ka nagsilbi sa bayan ng ganitong sitwasyon, wala. Sobrang tapos ano, yayabangan mo si Ivy, hindi mo naman kilala si Ivy, at tapos hindi mo rin ako kilala tapos yayabangan mo kami. Oh, lakas ng tama mo. Kung gusto mo talaga na, ah, magmayabang, patunayan mo at saka pataubin mo ako kung kaya mo talaga akong pataubin. Yun lang talaga ang hamon ko sa inyo, pataubin niyo ako. Kung kaya niyo akong pataubin gamit ang talino niyo, gamit yung mga, talino niyo na kasi daw papuntahin ka ng pulis, o pupunta ako ng pulis, pinagtatawanan lang sila. Oh, ngayon, ano pa? Ano pang sa barangay, wala din. Oh, ngayon sa abogado nila, wala naman akong napapansin na abogado nila. Eh, ang abogado nga kapag mag-file ng action 'yan, kailangan pa pupunta sa ombudsman para lang i-declare na papasa yung kaso na 'yun. Oh, ah, I don't know na gaano ka-high yung nila, yung gaano katulis yung knowledge nila pagdating sa mga ganitong legality. Ang sabi ko lang talaga, I know in myself na there's a boundary na kailangan ko talaga maging pro. Kailangan ko mag-focus by my own myself. Siyempre, gusto ko talaga na ganito, yung may topic ako sa vlog ko. At isa pa, legit yung mga information. At isa pa din, is a call of justice na rin din para kay Ivy na yung mga taong makakita nito na tinulungan niya na nag-abroad, at least hindi sila ma-doubtful kasi una sa lahat, everything na about sa tatay niya, binigay niya yung care niya, binigay ni Ivy yung niya, yung pagiging anak niya sa tatay niya, anong sinukli. Wala.
walang sinuklay na maganda. Yun yung pinakamasakit sa lahat na nakita ko sa dalawang mata ko, na yung tatay mismo, siya mismo naghila sa anak niya, siya mismong nag-down sa feeling na hindi tinanggap yung parang words na ah, "Oh, ang saya-saya ko kasi umuwi ka sa Cebu, hindi pa tayo nagkasama ng matagal." Tapos, kung gusto mo pala na yung anak mo ng panganay na si Lisa, yun lang palang gusto mo, eh dapat hindi mo na kinausap si Ivy. Hindi ka na nagmakaawa sa Maynila, na nandun pa kami sa Maynila at tatawag ka na, "Kawawa ako sa ganitong sitwasyon." What the hell? Yun yung pinakaayaw ko sa lahat, yung parang lulukuhin nyo yung tao na inalagaan ko at tinuring kong parang hindi bagay. Kumbaga, tinuring ko na buong-buo na kasama ko sa buhay. Yung parang higit pa sa bagay na nakamit ko. Kaya, ang masasabi ko lang talaga sa mga taong ganito na sobrang confident na kahit ngayon maririnig niyo yung mga boses nila, yung parang um, ang 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 ano lang talaga, kumbaga meron pala nag-i-exist ng mga ganitong tao maliban sa pamilya ko rin na ganyan din, yung parang sobrang taas ng confidence. Tapos 'pag pinapakausap mo sa ibang tao niyan, nahihiya akong gano'n, nahihiya. Sarap talaga batukan ng yelo para maintindihan kung ano yung reality ng buhay. Kaya ang ganitong mga tao, 'wag nating pagkakatiwalaan kasi nga, ah, sobrang sobra talagang kaya nga yung, ah, sa side ng sa sa ito lang talagang kapitbahay ni Ivy na akala mo, ah, gusto nila na maging part ka sa kanila, tapos ikaw magagastos, tapos i-ano mo sila, i yung tipong pakinggan mo sila, gusto nila na sila yung magaling, yung parang tapos yung parang sobrang talaga, sobrang ito si Ruel Ricaport, napakagaling magsalita. Tapos pagdating pala sa dulo, sasabihin niya si Ivy na pag nagparinig siya kay Ivy na sana hindi na lang pumunta si Ivy dito para hindi magkagulo. Eh sila lang naman gumagawa ng gulo. Tapos ngayon, ganito na subukan lang nilang pumasok sa bakod ko. Yun lang talagang masasabi ko. Magkakaalaman talaga. Yun lang talaga yung mga ganyan tao na hindi ko talaga aatrasan, lalo na si Ivy na wala, tapos dahil sa kanila, nako, hindi nila alam kung anong gagawin ko sa kanila pag pumasok sila sa bakod ko. Yun lang talaga yung yun talaga yung warning ko sa mga yan. Kasi nga, sobrang sobrang talaga, sobrang nakakaano talaga yung mga ganyan tao, yung parang tipong hindi naman sobrang maiinis ka, yung tipong um, wala na sa lugar yung mga pinaggagawa nila, at isa pa yung parang paano pa kaya kung ibang tao na naman yung gagawin nila. So, ginago nila si Ivy, namatay si Ivy dahil sa sobrang stress. Tapos, ngayon, parang sa kanila, achievement. Sa totoo lang, ang pagkamatay ni Ivy, pumunta yan si Aning at saka si yung asawa niya, si Saturday, at saka si Janet, anong ginawa nila? Wala naman sila. Kino-confirm lang nila na patay na talaga si Ivy. Tapos, tinawagan nila si Lisa para Diyos ko. Tapos, ano bang naitulong nila nang namatay si Ivy doon na binuro si tatay niya? Ako, pumayag ako na doon iburo sa bahay nila. Dapat dito sa bahay namin yun. Pero, anong tinulong nila? Juice lang. Nagbigay sila ng juice. Diyos ko naman. Yun lang talagang ko. Yung wala ka nang tinulong, wala ka nang sorry, at wala kang inambag. Mayabang ka ba? Tapos, achievement mo na namatay si Ivy. Yung parang pinagmamalaki mo pa. Tapos, ikaw pa yung nag-aasikaso ng mga papel sa barangay para lang ipasomon ako. Di ba kabastusan yun? At di ba katrantaduhan yun? Yung tipong wala kang utak at wala kang utang na loob na pagkatapos pa ng
mga advice na pinapakinggan ka ni IB at umiiyak pa sa harap mo mismo, tapos gano'n lang ang gano'n lang ang care mo na mas matimbang si Lisa kasi may parang may pera, ganyan gano'n. Gaano ba kadami ang pera niya? Bakit ngayon? Sige nga, eto, itong bahay na ito, oh, inaantay ko yung mga papel na ipa-process niya. Inaantay ko yung kayabangan niya. Doon sa video na as in talaga, na-corner naman talaga ako noon kasi siyempre hindi ko naman alam na pupunta yun. Siyempre, nandun ako sa bahay ng tatay niya. Isa pa, nandun yung internet, nandun yung computer ko eh. Doon kami dumating ng unang pagpunta namin sa Cebu, doon kami dumating sa bahay niya eh. So, ang galing makipag-usap, ganito, ganyan, ganyan, ito sa Cebu, ganyan, ganyan. Ang galing makipag-usap ng tatay niya eh. So, nakuha niya yung loob ko na as in talaga gumastos at saka magtiwala sa kanya at saka bigyan siya ng chance na gumaling talaga. So, pero pagdating pala sa tama talaga yung napanaginipan ko. Hindi talaga ako nagkakamali. Napanaginipan ko talaga na pagdating ng araw, palalayasin talaga niya ako. Buti na lang yung araw na yun, buti na lang yung pagkatapos ko ng panaginipan niya, kasi sabi ng lola ko, pag may panaginip kang sobrang sama sa isang tao, sasabihin mo agad yan para hindi mangyari sa susunod na araw. Kasi nga, mas worse talaga kapag ginawa yung isang bagay na yun na hindi ka handa. So, at least, sinabi ko na kinabukasan, tapos ang sabi ng tatay niya, hindi ko gagawin yun na paalalayasin kita. Kaya, yung parang, sobrang shock talaga ako. Kasi, ngayon, ang sabi niya, kasi, pasensya na, ganyan, ganyan. Wala talaga akong maitulong dyan sa bahay ni Ivy dahil wala din ako magagawa kasi si Lisa yan. What the hell? Yun yung si Lisa? Yun yung sabi ko. At ito yung masasabi ko sa'yo, Lisa. Kung may pera ka, o kung mayabang ka naman talaga, di bayaran mo lahat ng ginastos ni Ivy dito sa bahay niya. At bayaran mo din ako. Yun, pero yun. Kung hindi mo kayang gawin yun, at kung hindi mo naman kaya tapalan yung mga legality na nagawa ni Ivy sa buhay pa siya hanggang sa ngayon, nandito pa ako na umuugat pa rin dito sa nagawa namin. Bakit hindi mo pa ginagawa? Tapos nag-uutos ka ng mga taong bugok, nag-uutos ka ng mga taong walang kwenta, tapos sabihin na ganito, mag-usap-usapan, tapos magpaparinig sa akin. Bakit? May nangyayari ba? Wala. Di ba? So, mas maganda kasi na mas sasabihin ko dito sa video kasi nga, mas maganda documented eh. Kahit makita pa to ng mga abogado, makita pa to ng mga sa korte at saka sa ombudsman, mas detalyado at mas accurate yung kwento kasi nga kung kayo mahilig kayo magsinungaling, kung kayo mahilig kayo mag-alibay, well, subukan nyo mag-alibay sa akin at magsinungaling sa akin kung hindi ko kayo ipapahiya. Yun lang. Gaano kayo katalino, kung gaano kayo kagaling sa paghahawak ng emosyon nyo. Trust me, pag nakakausap ko kayo sa court or sa any place, magagalit kayo, iiyak kayo, so what? Kasi doon kayo magaling mag-acting, magdurog ng damdamin ng tao. Diyos ko naman, kung hindi lang ako pinigilan ni Ivy, matagal na kita kinakumpronta, matagal na kita pinakulong, matagal na kita kinasuhan ng maraming kaso. Kaso nga lang, pinipigilan lang talaga ako ni Ivy. Kaya, kung gusto niyo talaga akong subukan talaga, well, let's see. Yun lang masasabi ko. Let's see talaga. Kasi, para saan pa naman yung pagkawala ni Ivy? Pagkawala ni Ivy, sobrang sad ko talaga. Siyempre, kasama ko sa buong buhay ko yun na sa starting ng COVID hanggang sa lahat ng sacrifice ko sa buhay at sa negosyo, tapos kayo magkukuha ng buhay niya, tapos sobrang yabang nyo pa. Well,
hindi lang talaga nakapagkomento ang mga tao at kaibigan ni Ivy kasi ayaw nilang madamay. At alam ng mga kaibigan ni Ivy yung mga pinaggagawa niyo. Kung ako sa inyo, siguro magdasal na kayo ng na nakaluhod papunta sa simbahan. Siguro mapapatawad ko pa kayo. Yun lang talaga yun lang talagang ang masasabi ko dito sa podcast ko, yung tipong gagawa ka ng isang bagay tapos na ikaw mismo magsigaw-sigaw ng umaga, tapos sabi, ito talaga si anime nabubuisit talaga ako dito kasi literal talaga ganun talaga ugali niya yung kayabangan yung magsigaw-sigaw siya ng umaga, tapos magbanggit kung ano-ano na yung parang bullying ka talaga kasi ibubully ka talaga na. Tapos yung tatay naman niya AB, alam nung paugod-ugod na, dapat ang gagawin sa tatay ni IB, kung matagal ko na sinasabi sa tatay ni IB na ang gawin mo na lang, manood ka na lang ng TV, huwag ka na lang mamroblema kasi nga maikli na lang ang panahon para sa'yo. Dapat maging masaya ka. Anong ginawa nila? Sinusulsulan nila, isa na si Lisa, isa na si Lia, o si Kring, o si Bilya, o si Dahlia, o si Aning. O, doon sila magaling. Pati si Ruel. Doon sila magaling. Sulsulan nila yung tatay ni Ivy. O ano nangyari? Hindi tatay ni Ivy nagkaroon ng idea na akala naman ng tatay ni Ivy na ganun na din. So, ang ginawa ng tatay ni Ivy, pinagalitan sa Ivy. Oh, alam ng tatay ni Ivy na may sakit sa Ivy sa puso, tapos anong ginawa nila? Oh, yun. Tapos ngayon, hindi pa rin sila tumigil. O kung di sila titigil, hindi rin ako titigil. Hindi ako titigil na hindi ko makuha yung hustisya. Kung sino man magsasabi sa akin na tama na yan, hayaan na lang yan. E di kayo yung mag-isip sa boundary nyo. Kung wala kayong maitulong sa akin, na ipaglaban sa Ivy, huwag kayong makialam. Kasi sa buhay namin to ni Ivy. At isa pa, ginawa namin ni Ivy yung mga plano namin, humingi kami ng tulong sa inyo. At kahit hindi na ako humingi ng tulong, si Ivy lang humingi ng tulong sa inyo. Tinanggihan nyo. Para kayong bingi, wala kayong ginawa. Tapos ngayon, ako pagsasabihan nyo, dahil ako hindi nagagalit. Ito lang sasabihin ko sa inyo, gumawa na lang kayo ng sarili nyong desisyon sa buhay na yung, alam nyo yung tipong may kailangan lang kayo kay Ivy dahil si Ivy mabilis lang rumusponde. Tapos, pero si Ivy nagigipit, si Ivy na parating umiiyak na sa tuwing nagkukwento sa inyo. Tapos wala kayong nagawa, wala kayong naambag. Yun lang masasabi ko sa inyo. Good for you. Sana wag niyo na lang ako pakialaman kung anong gagawin ko sa hinahanap kong hustisya para kay Ivy. Kasi hindi ako titigil hanggat hindi ko makuha yung hustisya para sa kanya. Kasi nga hindi ko talaga lubos maisip na itong sitwasyon na ito ay magpapabigat ng nararamdaman ko. Yung hindi ako tipong naghihiganti. Yung tipong nararamdaman mo na bigla ka na lang manghihina, bigla ka na lang malulungkot, na bigla ka lang mapapaisip na bakit nangyari sa kanya yun. So, yun lang talaga ang masabi ko. Ang masasabi ko lang, itong mga taong ito, ito talaga yung mga tao na masasabi ko na tagalan pa nila yung pagiging mayabang nila. Yun lang masasabi ko. Kasi kung sa pagdating ng panahon na sila naman yung matulad kay Ivy, ang masasabi ko lang sa kanila, karma yun. Karma lang talaga. Kasi hanggat hindi mawawala sa akin yung pagkakadismaya, lungkot na nangyari sa kanya, hindi talaga matatahimik yung damdamin at isipan ko dahil
yung tipong, um, yung mga taong gumawa sa kanya, nakuha pang tumawa, nakuha pang gumawa ng mga bagay na nakikita ng mga tao, naririnig ng mga tao na grabe naman 'tong mga taong ito, hindi pa sila nakuntento na namatay na nga yung tao, gagawa pa sila ng ano, gagawa pa sila ng eksena. Yun lang talaga ang pinakaayaw ko sa lahat, na yung tipong, ah, ang lakas ng tama ng pag-uugaling gano'n. Kaya siyempre para sa akin yung ang peace of mind ko yung makuha yung hustisya. Kasi ang hustisya kasi ganito kasi yan, kapag alam kung sino talagang lubos ng nagkasala kay Ivy at nagdurusa at hindi nakakatulog, hindi na alam yung gagawin, naghihirap, hindi mapakali, yun talaga yung mga tao na maapektuhan. At yung mga taong ah, hindi nanghingi ng tawad sa kanya, well, ito lang masasabi ko, habaan nyo pa yung araw na kakain kayo ng masarap. Kasi kapag yung araw na darating yung karma sa inyo, ito lang masasabi ko sa inyo, buti nga sa inyo. Kasi nga, napakasalbahe nyo eh. Pasalamat kayo, binigyan kayo ng Diyos ng mahabang buhay para lang pagsisihan nyo yung mga kasalanan nyo at bigyan kayo ng tsansya para lang maging mabuting tao. Ganun naman talaga ang reality sa mundo. Binibigyan ka ng mahabang panahon ng Diyos para pagsisihan mo yung kasalanan mo bago kanyang dalhin sa isang lugar na pinapangako niya. Nandun naman yun sa Bible eh. Ang tanga lang naman talaga ng mga tao. Sa isang taon, simba ka ng linggo-linggo tapos hindi naintindihan ng buhay ng Diyos. Napakatanga nyo naman. Ito lang masasabi ko sa inyo. Sa Bible, pag nagsabi ka na ang tali-talino ko, sa Bible, ang kabaliktaran nun, kabubuhan. Yun lang talaga yung literal dun. Kung nagbasa kayo ng buhay ng Diyos at buhay ng mga taong naging mabuti, ang daming may kabaliktaran. Kaya nga may parables. Kaya merong mga talinghaga. Kaya kung sa Bisaya pa, merong maraming koneksyon sa isang buhay ng tao. Ganun lang talaga. So, ang masasabi ko lang talaga sa ganitong eksena, ah, gagawin ko parang White House yung bahay ni Ivy. Isang malinis na puti na White House yung bahay niya. At yun ay iaalay ko sa kanya sa huling hantungan ng buhay niya. Kaya, kung sino man ang humaharang sa gagawin ko, siguraduhin nyo lang na meron kayong dokumento na nagpapatunay na for disclosure sa license ng building permit na hindi maitutuloy. At isa pa, siguraduhin nyo din na ang magrereklamo din ay may karapatan din. Kasi nga, hanggat puro verbal lang to, isa lang masasabi ko sa'yo, tuloy-tuloy yung vlog ko. Tuloy-tuloy yung vlog ko, magkaka-views ako, yayaman yung podcast ko, magkakaroon ako ng maraming followers na may mga haters, may hindi haters, yung ganun ang mangyayari sa ganito. Kasi nga, itong ganitong eksena, true life, at isa pa, paano poprotektahan yung sarili ni Ivy, sarili ko, at yung mga bagay-bagay para pagdating naman din ng araw kung sino nakapanood nito, matuto siyang lumaban na merong takot sa Diyos at may pinag-aralan sa mga bagay at rights at ipagdadasal yung ganitong proseso. Ganun lang talaga. So, ang pinaka maganda lang talaga sa kwentong ganito is yung ma-bless ka ng Diyos. So, syempre, nandun tayo sa nandun tayo sa part na mas maganda ang panahon ngayon, ngayong bagong kabiasnan dahil nandiyan yung technology, pwede mong sabihin. So, pwede kang mag-react at pwede mong
idetalye yung mga kwento. So, kapag gano'n kasi na dinidetalye mo yung mga kwento, ibig sabihin nun, maganda talaga na, ah, maganda talagang proseso. So, ang proseso kasi ng kwento, kailangan mong, ibase, kailangan mong i-analyze, kailangan mong i-detalye. So, kailangan may magandang, object sa kwento, yung gano'n ka-accurate talaga. So, kapag may accurate na story, interesting talaga panoorin 'pag gano'n talaga. So, abangan na natin bukas kung ano pa yung update natin bukas, kung ano yung vlog natin bukas, kasi ngayong araw nito, Agis ng April, ng siyempre nag-start na naman si Aning na manggulo, at saka si Lisa, at saka yung tatay niya, at yung iba pa na hindi pa sila huminto. Well, tingnan natin sa ano, kasi tapos na sila manggulo kapon. So, siguro, ah, nakita nila yung nag-post ako. So, post ko na naman 'to ngayon, ang update lang. So, mas maganda kasi nag-a-update ako araw-araw na. Kasi mapapanood niyo naman sa YouTube channel ko, Web Kingston. Tapos, tingnan natin kung ano pa yung update bukas para malaman niyo na mas mas maganda na dun na lang kayo manood. Hindi niyo na kailangan mag-chat sa Messenger, hindi na kailangan na tumawag. Dun na lang kayo, manood na lang kayo. Dun na makikita yung, mga update natin. Ayun, salamat sa time na nanood kayo. So, I hope na maintindihan nyo kung ano yung decision ko, maintindihan nyo na ito talaga yung kapalaran ni Ivy. So, ipag-pray natin siya araw-araw. Huwag natin siyang iwala sa buhay natin dahil siya rin ang makakatulong sa mga problema natin. Maraming salamat.